Ilang araw lang naman mula nang i-anunsyo na plano ng Memphis Grizzlies na i-trade ang kanilang superstar na si Ja Morant ngayong season, may lumabas rin namang balita ngayon na mismong si Ja Morant ang nagsabi sa ilang mga players sa NBA na hindi nga daw siya maglalaro pa sa Memphis Grizzlies. Sa madaling salita, mukhang nagkasundo na ang kampo ni Morant at ng Memphis na ituloy ang kanyang trade ngayong trade deadline. Hindi na rin naman maisasaayos pa ang gusot sa relasyon ni Morant at sa kanyang prangkisa. Mas lumala pa nga ito matapos ang kanilang nakalipas na pagkatalo at suspindihin siya ng team ng isang game dahil sa ugali nito. Hindi rin naman nag-aalala ngayon si Ja Morant sa kanyang kalagayan since alam niya na maraming kupunan na nagkaka-interes sa kanya, katulad ng Milwaukee Bucks ni Giannis Antetokounmpo na nagsimula ng gumalaw matapos silang tumawag at mag-inquire kung paano at magkano ang trade value ni Ja Morant. Sa ngayon, meron na nga agad initial offer ang Milwaukee sa Memphis bilang kapalit ni Morant na binubuo ni Kyle Kuzma, Ryan Rollins at 2 first round pick. Samantala, marami nga ang nakapansin na isa sa mga rason ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa nakalipas na laro ang paglamya ng front court, especially ng starting center na si DeAndre Ayton na nagiging inconsistent parati sa opensa at rebounding. Hirap nga itong makipag-pisikalan kontra sa mga big man, kaya kailangan talaga ng Lakers ng isa pang bagong big man na aalalay sa kanya. Ibig sabihin, sentro talaga ang dapat i-priority ng Lakers sa market, which is madali nga pong makuha ayon sa isang insider. In fact, nakikipag-usap na ngayon si Rob Pelinka sa mga kupunan para makuha ang 6'10" big man na si Day'Ron Sharpe. Matagal na rin naman target ng Lakers simula pa ito noong off-season at ngayong available na siya at ginawa siya ng Nets na available sa isang trade, hindi na nga palalampasin pa at hindi na nakapagtataka bakit gusto itong makuha ni Rob Pelinka. Nag-average nga si Sharpe ngayong season ng 8 points per game, 6 rebounds sa kanyang 60% shooting sa field goal na mapapakinabangan ng Los Angeles Lakers.